Alam niyo ba ho, tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog. Kasi tinawagan ako ni Tatay Vico. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Digong, may warrant of arrest na at posible na itong maaresto anumang araw mula ngayon. And guys, yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Kasi ang naging source niyan, unang-una, itong si Mark Lopez o Anthony Lopez, mga diehard Duterte supporter to. Nag-tweet kasi siya guys. Ang sabi niya sa kanyang tweet, a warrant of arrest is now pending to be released against former President Rudy Duterte. Yan guys, ito kasi si Mark Lopez, mabigat din to. Insider din to. So, ibig sabihin, marami silang nakukuha information sa loob mismo ng Duterte campo. Ayan. Kaya mabigat yung talagang sinabi niya ngayon. At bukod dyan, siyempre, wala nang iba kundi ang kanyang dating spokesperson ang nagsabi nito. Mamaya papakita natin yung video. Diba guys? Ang ex-attorney human rights lawyer na itong si Harry Roque na binulgar guys, binisto na talagang may warrant of arrest na daw itong si Digong. Yun na nga sabi ni Mark, naka-pending lang. So siguro nga dahil nakita naman natin, di ba, mula nung Davao rally din sa Davao nga, nagwawala na itong si Basti, di ba? Nagagalit na kay Pangulong Bongbong Marcos, pinare-resign na siya, tinawag na tamad. At itong si Duterte, tinawag naman na drug addict, nag-cocaine at bangag. Diba? So, ito nga siguro dahilan. Dahil nag-leak din naman yan, diba? Si Basti kaya nga sa nagalit kay Amy Marcos. Kasi nga, diba sabi ni Amy Marcos, ikaw ba naman, sabi niya, diba? Makukulong yung ate mo. At saka yung tatay mo, talagang magagalit ka talaga. Ang bugso ng damdamin, di ba? Dahil doon nagalit nga, diba? Itong si Basti. Kaya kung titignan natin guys, yung pagdugtong-dugtong ng mga istorya, totoo nga talaga na may warrant of arrest na. At bukod doon, di ba, sinabi rin ni Trillanes noon na tapos na investigasyon noong December pa. Nakabalik na yung ICC ng investigador sa kanilang bansa at malapit na sabi. Actually, itong kay Trillanes, sinabi na mga bandang June, middle of the year, June or July. Pero dito sa mga insider ni Digong, meron na, nakapending na lang daw, di ba guys? So, bago yan guys, panoorin muna natin yung mismong video ni Harry Roque. Kung saan, nung sabi niya, tinawagan daw siya ni Duterte. Mukhang talaga naaalarma na yung kampo ng mga Duterte at talagang hindi na mapakali. Even si Harry Roque, hindi na makatulog nung tumawag. So, mismong Pangulong Duterte guys ang tumawag ha. So, malamang, siyempre, itong si Pangulong Duterte, may intel pa rin yan, di ba? May mga tao pa yan sa loob ng intelligence, so sa mga military, sa insider na rin. So narito guys, panoorin muna natin bago natin tuloy yung ating reaction. Alright? So pasok, Harry Roque. Basta alam niyo ba ho, tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog. Kasi tinawagan ako ni Tatay Vico. Sabi niya, nakakuha siya ng informasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman ano magagawa ko kung itatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, siyempre, nagkamuy-amuy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil... So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang binisto itong si Harry Roque. Sabi niya, tumawag nga talaga itong si dating Pangulong Duterte. At hindi lang yun, meron pa siya sinabi na binubuwag na itong 700 na Task Force Davao. Kasi guys, itong mga Task Force Davao na to, mga tauhan ito ng AFP, mga pulis, di ba? Na loyal talaga to kay Duterte. Kaya siguro, pinabubuwag na dahil just in case na i-serve na yung warrant of arrest, baka pumalag ang mga to. Protektahan itong si Duterte. Kaya siguro isa to sa mga nalaman ni Duterte
na yung mga militar doon na kanyang task force Davao ay binubuwag na. 'Di ba? Para siyempre, just in case na lumabas, baka magkagulo guys. So ngayon, hintayin natin. Kasi parang sinasabi nila, nililinis na yung Davao eh. Para just in case talagang hindi na makapalag. Pero kahit anong, paniniwala ko naman guys, pag lumabas ang warrant of arrest, kahit anong palag ng Duterte, kahit ilang task force pa yan, gobyerno ang nagutos. So, halimbawa, si BBM. Diba? Kasi yung sinasabing pagbuwag dito, gobyerno yan. National security yan ang may utos niya. Siyempre, kanino galing yan? Siyempre, kay BBM yan. Buwagin na yan. Diba? So, kahit 700 lang yung mga yan, sinasabi, madami naman talaga yan. Pero, siyempre, pag gobyerno nang kumalaban dyan, wala na yung magagawa. Unang-una, yung mga military na yan, siyempre, natatakot din yan. Na pagka lumaban sila, posible na silang matanggal sa kanilang trabaho, sa pwesto nila bilang AFP, di ba? O police, kung ano man ang katayuan yan. So, malamang tanggal din sa kanila yung mga pension nila, yung mga benefits nila, lahat sila matatanggal. So, siguro para na makaiwas sa madugo na pangyayari, just in case lang guys, hindi pa naman tayo sigurado, kumbaga, base lang tayo sa mga nakikita nating mga lumalabas na information na mismong galing. Kagaya ni Harry Roque, di ba? Kay mismong Pangulong Duterte. So, yun guys, parang nililinis na siguro talaga para may serve na. So, ang problema kasi dito, dahil nagsabi na nga itong na-vlog na natin yun, di ba? Ang abogado ng ating gobyerno, itong si Menardo Guevara, posible daw, sabi niya, di ba? Kahit siya, di ba, nagsabi, posible na may issue ng warrant para si Pangulong Duterte. Dati niyang bata yun guys, di ba? Tao niya yan nung siya Pangulo. So, ibig sabihin kahit sila may alam. Kaya kung kahit saan ka tumingin dito sa mga information na to, sa mga taong to, Marco Lopez, Harry Roque, Trillanes, yan, si Menardo Guevara, talagang mukhang meron na talaga ng warrant to para kay Digong. Di natin alam kung sino yung mga kasama, di ba? Napapabalita sila Bato, Bongo, even si Sara Duterte, di ba? So, hindi pa natin yun sure guys, pagka lumabas, doon yung magkakaalam. Di ba? So, yung paghuli na lang, titignan natin, sabi nga ng mga ibang nagko-comment, meron kayang yagbol ang gobyerno para huliin si Digong, di ba? Para iserve yung warrant of arrest na galing sa ICC. So, sa parte naman ng mga biktima, nakikita naman nila na mukhang meron ng justisyang parating sa kanila. Medyo, siyempre, positive naman sa kanila yan. Kung sa mga parte ng mga Duterte, negative to guys, natataranta na sila, hindi na nila gagawin nila, kabaligtaran sa mga taong na biktima, lalo na yung mga nagreklamo talaga na humihingi ng justisya doon sa war on drugs ni Digong. So, baka natin guys, napakainit na balita nito. Pagka talagang lumabas to, wala na talaga. Yung unity, baka itong si Sara, kusa na rin mag-resign to kay BBM. Kasi siyempre ba, kung a-arrestuin na yung tatay niya, ayun na nga, baka kung masangkot pa siya, di natin alam guys. Marami pang posibleng mangyari dahil sa away ng Duterte at Marcos. Kaya nga, di ba, yun ang sinasabi natin, di ba? Na malapit ng election, tingnan natin yung mga binoboto natin, yung 2022, unity daw sila, pero ano nangyari? Bakit sila nagbabangay ngayon? Di ba? Kagaya na sabi ko kanina, sa vlog ko na isa pa, hindi lang sa mga Duterte, Marcos, Romualdez ang nag-away, pati na sa supporters, sa mga vloggers guys. So tayo guys, nasa gitna tayo, sa taong bayan tayo. Ayan lang natin sila mag-away. Kung hindi naman para sa bayan ng kanilang pinag-iwayan, wala tayong pakialam dyan. Pero sa usapin naman ng bayan, kaya ICC, usapin ng bayan yan guys. Kasi nga may mga naging biktima, di ba? At kung wala namang tinatago, itong lagi ko sinasabi, kahit yung mga DDS vloggers, kumbinsin na lang si Duterte na harapin na lang yung ICC, di ba? Para mawala na rin yung agam-agam. Hindi naman ibig sabihin guys na inaresto na sila, guilty na. Hindi, kaya nga sila inaresto para harapin ng kaso at doon nila didepensa ng kanilang sarili. Nandiyan naman si Harry Roque, di ba? Hindi naman yung pababayaan ni Digong. Di ba? Siya yung magiging lead counsel. Kasi nga siya lang yung accredited at saka yung isa. Ito si Christine Conte.
Yan, dalawang abogado lang guys ang accredited sa ICC. So abangan natin guys, marami pa po pwedeng mangyari. Kaya abang-abangan natin. Kaya anong comment nyo guys? Malaya kayong mag-comment. Totoo nga ba kaya? 100% na ba? Ayon dun sa mga lumabas na information na ngayon ay kumakalat na sa social media. Ano po sa tingin nyo? May warrant of arrest na talaga o wala? Ano lang to? Marites lang guys. Di ba? So, bahala na kayong umusga. Nilatag ko na sa inyo kung sino yung mga information, pati video ni Harry Roque, pinakita ko na sa inyo. Right? So, ganito lang po po niya susunod kong vlog. Thank you very much.